الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعكم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ipagpapatuloy natin ang pagbibigay natin ng paliwanag ng mga hadis at pagbibigay benepisyo mula sa mga pinagkaloobang kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ating mga tanyag na mga eskola sa panahon natin at mga nakaraan pang panahon. So, ipagpapatuloy natin ang hadith hinggil sa Babul Gusul wa Hukmul Junub. Ito yung chapter ng gusul at ang rules ng junub. So, kailan tayo maaring maggusul, kailan tayo nagiging junub, anong rulings ng mga junub. Okay? So, dito tayo sa susunod na hadith. Wa an Aisha radhiyallahu ta'ala anha qalat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yagtasilu min arba'in min al-janaba wa yawm al-jum'ah wa min al-hijama wa min al-ghusl al-mayyit rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibnu Huzaimah. So sa hadith na ito sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na sinabi na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam aniya siya ay nagsasagawa ng gusul mula sa apat na bagay. Ibig sabihin kapag nangyayari ang apat na bagay na ito, siya ay nagsasagawa ng gusul. So, una sabi ni Aisha radhiyallahu ta'ala anha, sabi niya kapag ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay junub. Ibig sabihin na ipaliwanag na natin kung ano ang ibig sabihin ng junub sa nakaraang chapter natin at kung papaano magsagawa at kung saan tayo magsasagawa ng gusul kapag tayo ay junub. At kung saan nagmumula ang junub, paano itong nangyayari o paano nangyayari na tayo ay maging junub, sa anong dahilan kung bakit lumalabas ang fluid na ito at napaksa na natin sa nakaraan at hindi na natin kailangan pang ulitin sa paksahing ito. So, dito sabi ni Aisha radhiyallahu anha na kung saan kapag ang Prophet sallallahu alaihi wasallam ay junub, siya ay nagsasagawa ng gusul. So, apat na bagay ito. So, pangalawa sabi niya kapag siya ay pupunta na salatul Jum'ah, ibig sabihin Jum'ah prayer ito, siya ay nagsasagawa ng gusul, siya ay nagsasagawa ng gusul sa araw ng Biyernes bago siya pumunta sa salatul Jum'ah. So ibig sabihin, pangatlo ang pagsasagawa ng hijama. Ang hijama na ito ay, bagamat hindi natin paksa ito para magkaroon tayo ng kakaunting kaalaman, ang hijama ay yung isang prophet medicine ito, no? Ito yung prophetic medicine ito. Kung saan humihiwa sila ng saang lugar sa katawan natin, ito man ay sa ulo, sa katawan natin, nais natin may sagawa ang hijama. So dito ay hihiwa sila ng konti para lumabas ang kaunting dugo, at pagkatapos sila lagay dito ang isang aparato na kung saan may butas ito sa dulo. So pagkatapos ito ay sisipsipin nila, at pagkatapos ang chewing gum o mayroong kang pantakip sa dulo na pagkatapos mo sinipsip ay tatakpan mo ito, kung saan dito ay mumulang sisipsipin niya ang dugo, na kung saan ang dugong marurumi ay ilalabas nito. So ito isang maganda na panggagamot sa ating mga katawan. Ito ay prophetic healing. So ito ang tinatawag na hijama. Sa panahon natin ngayon, mayroon ang mga bago o magagandang aparato ang mga Muslim. Noon, ganun lang ang ginagamit nila. Noong mga boting-boting mga garapon lamang na may butas sa duluhan at sisipsipin, tatakpan ng butas din. Pagka ito ay wala nang lumalabas na dugo na marumi sa isang tao, kusa itong tumutumba ang lalagyan na ito. Pero hanggat mayroong lumalabas, makikita mo nakatayo ito na hindi tumutumba. Pero ngayon magaganda na ang aparato ng ating mga inaimbento ng mga kapatid na mga Muslim sa ating pananampalataya, no? Okay. So ito ang hijama, sabi niya ni Aisha radhiyallahu anha, dito rin ay nagsasagawa ng gusul ang Prophet sallallahu alaihi wasallam after na niya gawin niya ang hijama. At ang panghuli sabi niya, kapag siya ay naggugusul ng patay, siya ay nagsasagawa ng hijama. So sabi ng hadith dito si Abu Dawud at Ibn Huzaimah, ito raw ay otentibo na hadith
ito raw ay otentibo na hadith nila mula sa kanila. So sa bagay na ito, naipaliwanag na natin ang tungkol sa junub. Ito ay obligado na tayo ay maggusol. So lumilitaw kasi sa hadith na ito na ipinapakita ng ibang scholars natin na itong apat na ito na isinabi ni Aisha radhiyallahu anha na ito ay otentibo mula kay Ibn Khuzaimah at Abu Dawud, ito raw ay otentibo. Ibig sabihin, nagpapakita ang apat na ito ay obligado kang magsagawa ng gusul kapag ito ay dumarating sa iyo. Halimbawa, Friday, ikaw ay mag-Jumaa prayer, obligado sa iyo ang maggusul. Ikaw ay junub, obligado sa iyo ang maggusul. Ikaw ay magsagawa ng hijama, ikaw ay obligadong maggusul. Ikaw ay naghugas ng patay nila, ito ang kanilang isang dalil, obligado kang maghugas ng gusul. So, bagamat na-topic na natin ang paghuhugas ng patay, ito ay hindi obligado ang pagsasagawa ng gusul at hindi nakakasira ng wudu, ngunit ito ay rekomendasyon lamang. So, sa una sa junub ay wala tayong dapat pag-usapan at wala tayong dapat pagtalunan sapagkat malinaw na kapag tayo ay junub ay obligado sa atin ang magsagawa talaga ng gusul at ito ay na-topic na natin. So, ang pangalawa, ang Jumaa prayer ay tatapikin natin pagkatapos natin maipaliwanag ang dalawang hadith, babalikan at lilikuhan natin ito kung ano ang tamang opinyon. Ito ba ay obligado ba talaga ang pagsagawa ng gusul pag Jumaa prayer o ito ba ay rekomenda lamang? Pagdating naman dito sa hijama, ito ang prophetic medicine ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung saan ang hadith na ito alila ay na inahadith ni Aisha radhiyallahu anha ay mula ito kay Mus'ab ibn Shaybah, na kung saan ang hadith na ito alila ay ng atin sa mga scholars, ito ay mahina itong hadith. No? Itong hadith na ito mula kay Aisha radhiyallahu anha, ito ay mula kay Mus'ab ibn Shaybah. Na ang hadith na ito ay sa ating mga scholar, ito ay mahinang hadith sapagkat maraming kapintasan kay Mus'ab ibn Shaybah. Una, ang kapintasan sa kanya ay mahina ang kanyang memorization, no? Mahina ang kanyang memorization, hindi accuracy ang kanyang pagme-memory. Mayroon siyang very bad memory, sabi ng ating mga scholars, na kung saan marami din siyang narrates na kung saan maraming kinokontra mga otentibong hadith ang kanyang mga narration, sabi ng ating mga scholars. Kaya nang dahil dito, ang kanyang mga narrates ay hindi nila pinagkakatiwalaan sapagkat bumabangga siya madalas sa mga otentibong hadith. Kaya sabi nila, mahihina ang kanyang hadith na hindi mapwedeng mapanghawakan bilang pruweba ng isang Muslim. That's why na sinabi ni Imam Ahmad rahimullah na sa dalawang ito, ang ijama at ang pagsasagawa ng gusul ng patay, ay wala ditong malakas o malinaw na katibayan o hadith na nagsasaad na magbibigay patibay sa ijama at gusul, nagsagawa ng gusul sa patay na simag sa gusul. Walang hadith na mapanghahawakan na matibay, na otentibong hadith hinggil sa bagay na ito. Kundi mayroong hadith na kung saan ay mahihina at hindi pwedeng mapagkatiwalaan, ko tulad ng hadith na ito na mula kay Mus'ab ibn Shaybah, na kung saan ay siya may mayroong mahinang memorya, bad memory, kumukontra ang mga hadith niya sa malakas na hadith, hindi mapagkatiwalaan. So sa ganito, hindi pa rin ito sapat na maging dalil upang ang paggusul sa patay ay kailangan magsagawa ng gusul ang sino mang nagsasagawa ng gusul sa patay at nagmagawa ng hijama. So wala ang Imam Ahmad rahimullah na matatag na otentibong hadith upang mapatunayan na ito'y obligado na. Kundi mahihina at hindi mapagkatiwala ang hadith ang mga sumusuporta lamang dito. See? Okay. So sa hadith na ito, ay lumalabas ang mga scholars na lahat ay obligado magsagawa ng gusul sa apat na ito. Ngunit, gaya ng sabi natin, ay iisa pa lamang ang dapat o otentibong mayroong suporta sa hadith na ito na magsagawa ng gusul. Walang iba kundi ang tayo ay junub. See? Okay. So, bagamat sabi ng ating scholars, bagamat kung ang tayo pagsasagawa ng gusul sa paghuhugas ng patay, ginusulan natin ang isang bangkay ng kapatid na Muslim, o kaya hijama, kung ikaw ay magsagawa ng gusul, sabi nila, ito ay rekomenda.
ito ay rekomenda. Bagamat ginagawa ito ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ginagawa niya ito. Ngunit hindi niya ito ipinag-uutos na ito ay isang obligasyon. So, bagamat ginagawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay naliligo, minsan kapag siya ay nagugas ng patay o kaya naman siya naghihijama, so nakikita nila naliligo din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa sagawa ng gusul, hindi ibig sabihin ito ay obligado sapagkat hindi niya ito ipinag-utos sa mga tao na ito ay wajib. So nagpapakita lamang na ito ay isang gawaing rekomendasyon alang ating mga scholars, kaya hindi maaaring sabihin natin na ang patungkol sa hadith na ito, bagamat kahit sabihin nating otentibo kanila na mula kay Aisha radhiyallahu anha na ito otentibo, hindi nangangahulugan pagdating sa gusul sa patay, paggugusul ng patay at hijama ay obligado, kundi ginagawa ito ng Prophet sallallahu alaihi wasallam bilang rekomendasyon lamang. So ngayon ay dadako tayo sa another hadith. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu قال في قصة تمامة ابن أسال عندما أسلم وأمره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يغتسله رواه عبد الرزاق وأصله متفق عليه. So dito sinabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na kung saan ang isang kasaysayan hinggil kay Tumama bin Utsal. Itong si Umama bin Utsal na ito ay mula siya sa Banu Hanifa at kung saan siya isang pinuno ng Al-Yamama, ng mga tao sa Al-Yamama. So siya noon ay nagsagawa ng umrah habang siya ay isang musyrik. At dito ay naging samsam ng sandatang kabayuhan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itong si Tumama at dinala sa Al-Madina at doon siya ay ginapos sa isang haligi ng poste ng Al-Madina. So ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit na binabastos ng taong ito, bagamat nakatali, binabastos niya ang Prophet sallallahu alaihi wasallam, hindi nagpakita ng pangit na pag-uugaling Prophet sallallahu alaihi wasallam hanggang sa nanlambot ang kanyang puso. At the time pagdating ng 3 days ay pinalaya ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang taong ito. So sa ganito ay, bagamat siya ay may kalayaan ng umalis, hindi siya umalis. No? Kundi siya ay nagbigay ng pagsasaksi ng walang Diyos na tunay na dapat sambahan maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala, at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huling sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. So siya ay nag-embrace. So dito, sinabi nila na ipinag-utos daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa siya ng gusul. Ayon sa hadith na ito, na sinabi ni Abu Hurairah, ayon sa kasaysayan ni Tumama bin Utsal radhiyallahu anhu, nang siya ay mag-embrace sa Islam, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinag-utos niya sa kanya na siya ay magsagawa ng gusul. See? So dito lumilitaw na kapag ang isang Muslim ay nag-embrace sa pananampalatayang Islam, so nararapat na siya ay magsagawa ng gusul. Ito ay mula sa narration ni Abdul Razak, na kung saan ang original nito ay mula kay Imam Bukhari at Imam Muslim rahimullah. So sa kanila nagmula ang origin nito. Okay? So dito lumilitaw na kapag ikaw ay bagong embrace sa Islam, ay nararapat kang magsagawa ng gusul. No? Kasi mayroon din sa Sunan ni Abu Dawud, kung saan sa number 342 o 355, na kung saan isinalaysay na ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam din ay pinag-utos niya kay Qais bin Asim na siya ay magsagawa din ng gusul pagkatapos niya mag-embrace ng Islam. So lumilitaw sa hadith na ito na kapag ang isang tao na hindi mananampalataya ay pumasok sa pananampalatayang Islam, so sabi nila ay nararapat siyang magsagawa ng gusul. Ito ay obligado nila. Subalit, ang katotohanan, ang hadith na ito ay mayroon dito na mahina na nakahalo dito. Yaong sinabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na pagkatapos mag-embrace ni Tumama bin Utsal, ay inutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya ay magsagawa ng gusul. Galon din sa report na Sunan ni Abu Dawud na si Qais bin Asim ay inutos din ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsagawa ng gusul after mag-embrace. Ang mga ito ay hindi katotohanan. Ang mga ito ay hindi katotohanan, kundi ang katotohanan, sila mismo ang kusa na nagsagawa ng gusul. Sila mismo
ang nagsagawa ng gusul sapagkat nakikita nila kasi sa mga companions na nalalaman nila na wag mayroong nag-embrace sa kanila ay ginagawa ito ng mga companions na nagsasapasok sa pananampalatayang Islam. So dahil dito ay nagsagawa din sila ng gusul tulad ni Sumama o si Qais ibn Asim, sila mismo ang nagsagawa nito, hindi sila pinag-utos ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at ito ang otentibong hadith, hindi sila pinag-utusan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Of course, mula kay Imam Bukhari at Imam Muslim ang hadith na kung saan si Tumama ay nag-embrace at mayroong kasaysayan nakalagay doon. Ngunit hindi nakalagay na sila ay ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kundi mismo si Tumama ang siyang nagsagawa ng paggugusul sa kanyang sarili. So dahil dito, ang hadith na ito ay daif o weak ang nakahalo dito, mayroong nakahalong mahina na ito ay hindi ipinag-utos ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mismo sila ang gumawa at ito ang otentibong hadith at hindi ang hadith na kung saan ipinag-utos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanila na sila'y magsagawa ng gusul. No, ang katotohanan sila mismo ang kusang nagsagawa ng pagsasagawa ng gusul. So dito, sa bagay na ito, ay mayroon ikhtilaf. Ano kaya ang tamang opinion sa ating pananampalataya na kung saan ito ba talaga ay obligado na tayo ay magsagawa ng gusul after na mag-embrace ang isang hindi mananampalataya? O ito ba ay hindi obligado? Ibig sabihin kung gagawin mo ay maaari naman. Ano kaya ang mas correct na opinion? So, ang sabi ng unang opinion, Aqawlul Awwal, kapag ang hindi mananampalataya ay pumasok ng Islam, obligado nila na sila ay magsagawa ng gusul. Obligado. Ang dalil nila ay, at ang suporta nila dito ay ang hadith na binasa natin na kung saan ininarais ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu ang patungkol sa kasaysayan ni Sumama bin Uthal, na kung saan pagkatapos niya mag-embrace ng Islam, sa pananampalatayang Islam, ipinag-utos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na magsawang gusul at ito anila ay autentibong hadith. Mula ito kay Bukhari at Muslim ang pinagmulan na iniraise ni Abdul Razak anila. Ngunit ang totoo ay hindi ganito ang kasaysayan. Hindi ito pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. So ang pangalawang opinion anila, walang gusul. Kung sino man ang hindi mananampalataya ang pumasok sa Islam, no? So, hindi na kailangan ang gusul anila. Sapagkat, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa hadith na ito anila, o kay Ibn Asim, hindi ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na sila ay magsagawa ng gusul, kundi mismo sila ang nagsagawa ng gusul. At ito ay hindi iniutos ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya lumilitaw dito anila na ito ay hindi obligado sa iyo na magsagawa ka ng gusul kapag ikaw ay hindi mananampalataya at pumasok ka sa pananampalatayang Islam. So ito ang pangalawang opinion. Ang pangatlong opinion anila, kapag ang isang hindi mananampalataya ay pumasok sa Islam at siya ay nasa kalagayang junub, nararapat siyang magsagawa ng gusul pag siya ay nag-embrace sa Islam. Ngunit kung hindi naman siya nasa kalagayan ng junub, normal lamang, hindi siya require na magsagawa ng gusul sa panahong halimbawa, siya ay nakipagtalik sa kanyang asawa at siya ay nag-embrace ng Islam, siya ay junub, ibig sabihin nila, obligado sa kanya ang magsagawa ng gusul sapagkat siya ay junub. So kapag hindi naman siya junub nila at nag-embrace siya ng Islam, so hindi na kailangan sa kanya ang magsagawa ng gusul, anang ating mga iskolar. Subalit sinagot sila ni Sheikhul Salih Al-Fawzan rahimullah na ang tamang correct na opinion, sabi, kapag ang hindi mananampalataya ay pumasok at siya ay naging Muslim, ang gusul sa kanya ay hindi obligasyon. Kahit na siya pa ay nasa kalagayang junub o hindi obligasyon sa kanya ang magsagawa ng gusul. Una, sabi niya, alam natin na sa pananampalatayang Islam, kapag ikaw ay pumasok sa pananampalatayang Islam, ang lahat ng pinanggalingan o ginawa mo na masama at anumang bagay, ito ay matatakpan at mawawalan na lahat ito ng bisa, aniya. So dahil dito, even ikaw ay junub o hindi required sa iyo ang magsagawa ng gusul. Dito sinabi niya rin ang suporta na ang gusul ay hindi obligado sa isang Muslim kapag siya ay nag-embrace. Sabi niya,
Maraming nag-embrace sa panahon ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pananampalatayang Islam, sa panahon ng bubuhay pa ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sa kasaysayan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ay nag-utos o mayroong report na nag-utos siya na autentibong hadith sa kanyang mga kasama na nagsisipasok sa pananampalatayang Islam na sila ay magsagawa ng gusul pagkatapos nilang pumasok sa pananampalatayang Islam. See? So napakarami ang pumasok sa Islam. Ibig sabihin ang lahat ng ito, ibig sabihin mayroong nagugusul, mayroong hindi nagugusul. Ito ay posibilidad na mangyari. Pero wala sa kasaysayan o isang report man na autentibong hadith na ito ay ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi mayroong mga hadith na ito kung saan ito ay mga mahihina lamang. So, sabi pa ng Sheikh, wala ditong autentibong hadith na kapag ang isang mananampalataya ay nag-embrace ng Islam, na kung saan na siya magsagawa ng gusul, wala. Maliban dito sa istorya ni Sumama na kung saan ipinag-utos daw ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na siya magsagawa ng gusul. Ngunit ang katotohanan, ito ay hindi sapat na pruweba sapagkat hindi totoo na inutos siya ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, kundi mismo siya ang gumawa ng paggugusul. So ganoon pa man ang pagsasagawa ng gusul kapag ikaw ay nag-embrace, ito ay allowable. Ito ay muba. Ipinapahintulot. Ibig sabihin, hindi ka naman nagkakasala kung ito iyong gagawin, hindi siya bidaa. So, ibig sabihin, hindi naman siya bidaa. So, sabi ng ibang scholar, ang muba, hindi ka nagkakasala, hindi ka nagkaka-reward. Iba ang mustahab, kapag ginawa mo, recommenda, mayroong kang reward, wala kang kasalanan kung hindi mo ginawa. Ang muba, kapag ginawa mo o hindi, wala kang kasalanan, wala kang reward. Anila, ito ay allowable, walang bidaa sa iyong nagagawa. Ito ay pinapahintulot. So, hindi natin nararapat sabihin, anila, na kapag ang isang tao na hindi mananampalataya ay pumasok sa Islam, ay sabihin natin na obligado siyang magsagawa ng gusul sapagkat mayroon ding mga aklat na nakabilang dyan. Ang pagsasagawa ng gusul ay obligado. No? Sa aklat ng Minhaj, nabasa ko ito na kung saan 5 doon ang nakalagay na pagsasagawa ng gusul. See? Nakalagay doon ang pag ang isang tao ay nag-embrace ng Islam ay obligado siya na magsagawa ng gusul. Nabasa ko rin doon, ang patay ay obligado natin siyang isagawa ng gusul, yaong mga junub, no? Yaong mga galing sa regla at panganganak. So, nakasama doon. So, sa aklat ng Minhaj. So, mayroong mga scholars talaga na ang kanilang opinion ay ang pagsasagawa ng gusul kapag isang tao ay nag-embrace sa Islam ay obligado nila. Ngunit ang katotohanan, majority scholars, ito ay hindi ipinag-uutos, ito ay hindi wajib, ito ay mubaan ng ating mga scholars. So dumako tayo sa susunod na hadith. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Guslu yawmal juma'ah wajibu ala kulli muhtalim. Akhrajahu sab'ah. So sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nandito na tayo sa topic na sinasabi natin, babalikan natin, lilikuan natin ang topic kung saan obligado ba ang pagsasagawa ng junub sa araw ng Friday. So dito sinabi sa hadith na ito ni Sa'id al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, na sinabi niya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang pagsasagawa ng gusul sa araw ng Biyernes ay nararapat isagawa ng mga nasa wastong edad na. Ibig sabihin nasa age sa puberty na siya. Ito ay mula sa report ng Sabaa. Kapag sinabi nating Sabaa, ibig sabihin sa Arabic ito ay 7. So nangangahulugan ang nag-report nito ay mula kay Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah at sa musnad ni Imam Ahmad. So sabi nila ang hadith na ito ang proof mula sa mga scholars natin na nasasabi na ang gusul sa Jumaa ito ay obligado. Sabi nila. So sa isang hadith naman, wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a yawmal juma'ah fiha wa ni'mat wa maligtasala fal guslu afdal
Warahwahu kamsa wahasana Tirmidhi. So dito naman kay Samura, kung saan si Samura bin Jundub ay kilala itong sahaba na kung saan ang kanyang nickname o kunya ay Abu Abdullah, no? Siya ay isang Fazari na kung saan kaanib ng mga Ansar. So siya ay maahasahan, no? Siya ay isa ring memorizer ito sa mga na lilikom niyang mga hadith na kung saan kanya itong isinasalaysay ng mga ahadith. Siya ay nanatili sa Basra noon at siya ay mabalangis na nakikitungo kay Al-Haruriya na isang kawarits. Alam natin ang kawarits ito ang kasamaan na parang itong mga Shia na kung saan sinisira nila ang katuruan sa pananampalatayang Islam. So mabagsik siya sa taong ito na kung saan siya ay matinding deviant sex sa isang pananampalataya o sa pananampalatayang Islam. So dito si Samura radhiyallahu anhu, siya ay namatay sa katapusan ng taong 59 after Hijra ng panahon o kalendaryo ng pananampalatayang Islam. So sinabi dito sa hadith na ito ni Samura na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsagawa ng ablution sa araw ng Jumaa, siya ay nakagawa ng mabuting bagay. Ngunit kung sino man ang magsagawa ng gusul, ito ay higit na mainam para sa kanya. Ito ay mula naman sa Kamsa. Ibig sabihin ng Kamsa, 5, Abu Dawud, Tirmidhi, An-Nasai, Ibn Majah, at sa musnad ni Imam Ahmad. At sinabi ni Tirmidhi, rahimullah, na ang hadith na ito ay hasan. Ibig sabihin ito ay good. Ito ay mabuti. So, sa hadith na ito, makikita natin sa hadith na ito, tila baga sila ay mayroon hindi pagkakasundo. Ang isang hadith ay nagpapakita, gaya ng sinabi ng ating mga scholars, na ang paggugusul sa araw ng Biyernes ito ay wajib sa mga taong umabot na sa tamang edad. Ngunit dito, lumilitaw na ito ay hindi wajib. Ngunit mainam na gawin mo kapag ginawa mo ay mainam kaysa sa nagsagawa ka ng wudu. Ito ay lumilitaw na highly recommended. See? So, lumilitaw na kung ikaw ay magsagawa ng wudu, sabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Samura ay mabuti. Ibig sabihin ay maaari mong gawin ang wudu sa araw ng Biyernes kahit hindi ka magsagawa ng gusul. So, lumilitaw dito sa hadith na ito ay highly recommended lamang. Ang lumilitaw dito sa hadith ni Samura radhiyallahu an. So, ngunit kung ikaw ay maggusul, kaya nasabi ng hadith, ito ay higit na mainam. So, what is the ruling sa gusul sa araw ng Jumaa? Anong ruling para sa gusul sa araw ng Jumaa? Alalahanin natin, ang gusul sa araw ng Jumaa na pinag-uusapan natin dito ay hindi dahil sa junub. Ito ang purpose for the sake of Friday, for the sake of Jumaa, kung bakit tayo magsasagawa ng gusul. For the sake of Friday, bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala sa Prophet sallallahu alaihi wasallam, isasagawa natin ang gusul dahil ito'y Biyernes. So, ito ang purpose kung bakit tayo magsasagawa ng gusul. Ito ang reason na kung bakit magsasagawa tayo ng gusul. Not junub, not any others. Kundi, ang rason ay dahil ito ay Biyernes. No? Okay. Now, makikita din natin dito sa hadith na ito, bago natin dakuhan ang mga opinion ng ating mga scholars, kung ano ba ang tama. Ito ba ay dapat tayong obligasyong magsagawa ng gusul on the day of Friday, o ito ba ay highly recommended ayon sa isang hadith ni Samura radhiyallahu anhu. So dito, nakikita natin dito, bago natin simulan ang opinion, sa hadith na ito ay pinakita ang magsasagawa ng gusul ay yaong mga nasa tamang edad lamang. So ibig sabihin, hindi natin pinag-uusapan sa hadith na ito ang taong wala sa edad. Ibig sabihin niya ang mga bata, mga pababae man ito, o mga lalaki na wala ito sa wastong edad. Ibig sabihin, hindi sila kasama sa hadith na ito na tinutukoy, ito man ay obligatoryong gusul o ito man highly recommended. Ang pinag-uusapan natin sa hadith na ito ay yaong mga nasa tamang edad lamang, na sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na wajib ala kulli muhtalim. Okay? Ibig sabihin ng muhtalim, yaong nasa tamang edad sila. Now, so, ibig sabihin, ang magsasagawa o pag-uusapan sa pagsasagawa ng gusul, either na ito'y wajib o highly recommended, makikita natin ang tamang malakas na opinion, sasabihin natin inshallah kung saan tayo kumbinsido. Okay? Ang pinag-uusapan ay yaong mga nasa tamang edad lamang. Now, dadakuhan natin ang first opinion. Ang unang opinion nila
ang pagsasagawa ng gusul sa araw ng Friday o Biyernes, ito ay wajib. Ito ay obligado nila na magsagawa ng gusul sa araw ng Biyernes. Ang nakabase ang kanilang dalil, ang kanilang ebidensya sa narrate ni Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, guslu yawm al-jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Ang paggugusul sa araw ng Friday, ito ay obligado sa lahat ng nasa tamang edad. So itong kanilang dalil, ito ay obligado sa lahat ng mga kamusliman na nasa tamang edad. Second opinions ayon sa ating mga scholar, ito ay mustahab, recommended, highly recommended, na kung gagawin mo, magkakaroon ka ng reward. Na kung hindi mo naman gagawin, ay okay lamang sa gawa ng wudu. Wala kang kasalanan. So anila, ito ay mustahab. Bumasi naman sila sa ebidensya ni Samura radhiyallahu anhu na kung saan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino mang magsagawa ng ablusyon sa araw ng Jumaa, siya'y nakagawa ng mabuti. Ngunit kung sino man magsagawa ng gusul, siya'y nakagawa ng higit na mainam para sa kanya. So anila, ito ay mustahab lamang. Number 3 na opinion anila. Sa unang panahon, ayon sa hadith, sa una, ni Sa'id al-Khudri, sinasabi nila na ang hadith na ito sa unang panahon na maaga pa ang pananampalatayang Islam, kung saan dito ang rulings noon ay obligado ang magsagawa ng gusul sa mga kamusliman. Bakit? Dahil sa panahon noon wala pa ang pananampalatayang Islam, ang mga tao ay sila ay hindi mahilig magsilinis sa kanilang mga katawan. So nakaugalihan nila na sila ay marumi anumang araw ito. So alam din natin, mahirap ang buhay noon, walang damit, kakaunti ang mga damit, ang tubig, ito ay mga lugar na kung saan disyerto, madalang, hindi katulad natin, sagana sa tubig. So dito maraming tao na sila ay marurumi. Hanggang sa sila ay pumasok sa pananampalatayang Islam, ay ugali na nila ito. Naging kaugali nila, naging tradisyon nila ang hindi gaano naliligo. So dito sa pananampalatayang Islam, alaman natin, ang pananampalatayang Islam ay nagtatagubili ng kalinisan. Dito ay sinumulan ang pag-uutos ng ating mga scholars na iutos sa kanila kahit na sa isang linggo ay maligo lamang sila, at dito ay pinag-utos sa araw ng Biyernes. No, ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim na sa tamang edad na kung saan sila ay magsagawa ng pagliligo. So ito ang rulings noon anila. So nang bandang huli nung sila ay nakasanayan na nila ang naliligo ng araw ng Biyernes, naglilinis na sila. So dito nung matagal na ipinakita sa hadith ni Samura nila na ito ay bumaba na ang level ng pagkawajib, na pumunta na ito sa bababang level at lumitaw na ito ay maari na ngayon na hindi na maggusul, maaari na lamang magwudu. Ngunit kung ikaw ay magugusul, ito pa rin ay higit na mainam. So dahil nakasanayan nila ito, ipinakita na sa pangalawang pag-uutos na kung saan ay maaari din naman isagawa ang wudu. So ipinakita dito sa hadith ng Prophet sallallahu alaihi wasallam sa pangalawa, sa katagal-tagalan ay ipinakita na ito ay nawala na ang kanyang pagka-obligatory. So sabi nila ito ay abrogated na ang unang hadith. Dito sa huling hadith, ito ay nawalan ng bisa ang unang hadith na kung saan ang rulings noon ay obligado. Pero sa bandang huli ay itinanggal na ito ang pagkarulings ng obligado, kundi ito linagay na sa mababang level ng mustahab o ito ay rekomenda. So ang dahilan nila, iyon ang dahilan kung bakit lamang ito naging obligado, para matutunan lang nila na maglinis sila sa araw ng Biyernes. Nang sila ay matutunan, marunong na sila, ay ibinaba na ito na maari lang magwudu, ngunit mainam ang magsagawa ng gusul anila. So dahil dito abrogated na ang pagsasagawa ng gusul, so dito anila maggusul ka man sa araw ng Biyernes o hindi, ito ay walang masama kung ikaw ay magwudu, ngunit mas mainam na ikaw magsagawa ng gusul, gaya ng hadith na sinabi ni Samura radhiyallahu anhu. So ang pang-apat na opinion anila, ang paggugusul sa araw ng Biyernes ay ito lamang ay nagpapakita ng isang kahalagahan sa araw ng Biyernes nila. Ito ay mustahab lamang. Ipinakita ng hadith ng una na ipinag-uutos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam nila na ito ay wajib bilang pagpapakita lamang ng isang gawaing pagpapahalaga. Tulad halimbawa nila na sabihin mo sa iyong kaibigan, bukas ay nararapat kang pumunta sa akin upang makasalo kita sa aking dinner.
So, ibig sabihin, kung makikita mo, nararapat mo itong gawin. Lumilitaw na ito ay wajib. Ngunit kapag hindi ka ba pumunta, ay mayroon kang pananagutan? No, wala kang pananagutan. So, lumilitaw na ito ay nararapat mong tugunin. Ito ay parang mataas na pakikiusap. Ito ay highly recommended. So, dapat mo itong tugunin. Ngunit kung hindi mo ito tugunin, katulad nito, na ikaw ay magsagawa ng gusul, wajib sa'yo magsagawa ng gusul, hindi mo siya tinugon, ikaw yung nagwudu, wala kang kasalanan anila. So, lumilitaw, sabi nila, ang hadith ay walang kontrahan, kundi ang hadith na una, ito ay pinagpapakita lang ng pagpapahalaga na dapat kang maligo sa araw ng Biyernes. Sa pangalawang hadith ipinakita, well, kung hindi ka maligo, mabuti, ngunit higit na mainam ang magsagawa ka ng gusul. So ito'y pagpapakita lamang anila ng kahalagaan ng pagsasagawa ng gusul sa araw ng Biyernes. Ang last opinion ayon nito sa opinion ni opinion ni Ibn Taymiyyah rahimullah, na kung saan sinabi niya na kapag ang isang tao ay siya ay marumi, no? Ikaw ay marumi. Hindi ka malinis. Ibig sabihin dahil sa iyong body smell. So, dahil ikaw ay mayroong halimbawang body smell, marumi ka, maputik ka, sa ganito ay obligado sa iyo ang magsagawa ng gusul aniya. Sapagkat ang pupuntahan mo halimbawa ay ang Jumaa prayer, ay hindi ka maaaring pumunta roon na pinsalahin mo na ikaw ay maputik, marumi, o kaya naman ikaw ay may masangsang na amoy sa iyong sarili. So, dadlito ang opinion ni Ibn Taymiyyah rahimullah, sa ganito ay obligado para sa iyo na ikaw ay magsagawa ng gusul. Gayon pa man, sabi niya, kung ikaw ay normal lamang na wala kang pinsala, walang amoy, ikaw ay malinis, gayon pa man, sabi niya, hindi obligado na sa iyo ang magsagawa ng gusul. So, sa ganito, sabi niya, hindi na obligado sa iyo ang magsagawa ng gusul. Ikaw ay looking good, ikaw ay mabango. So, sa ganito, hindi na obligado sa iyo ang gusul. So, lumilitaw dito na ipagkasundo niya ang dalawang hadith. No? Mas malapit ito anila, ang opinion na ito, na ipagkasundo niya ang dalawang hadith at walang obrogado. So, sa una, sabi niya, kung magsasagawa kayo kung marumi kayo, masangsang ang mga amoy ninyo, obligado sa inyo maggusul. Yan ang unang hadith. Kung ikaw naman ay malinis, kung magwudu ka, walang problema, ngunit mainam na ikaw ay magsagawa ng gusul. At ito'y lumilitaw niya na ito ay highly recommended. So marami ang sang-ayon sa pagpapaliwanag na opinion na ang paggugusul sa araw ng Biyernes, ito ay highly recommended lamang. Mustahab, not obligatory o wajib. Allahu a'lam. Ngayon, mayroon katanungan sa bagay na ito. Sa hadith ay walang natukoy kung anong oras tayo magsagawa ng gusul. Kaya ang katanungan dito, kailan mas mainam magsagawa ng gusul? Anong oras dapat magsagawa ng gusul ang pagsasagawa sa araw na ito? So ayon sa ating mga ibang mga kapatid sa pananampalataya na hindi ko narinig sa mga scholar kundi sa kanila lamang, pagkalubog daw ng araw anila. Ito'y hindi mula sa scholars kundi sa mga kapatid lang natin na nag-aaral na hindi pa sila pwedeng tawaging mga scholars. Alam naman natin kapag nasa puntong scholars ka na ay malalim na ang iyong pinag-aralan. See? Marami ang dinaanan nilang stage sa kanilang pag-aaral. Okay? So, ito ay sabi nila kapag kalubog ng araw, ito ay Friday na. So, pwede mo na raw, halimbawa, Webis ngayon, dahil lumubog ang araw, sabi nila, Friday na, Maghrib time, Friday na, pwede ka na magsagawa ng gusul para ito ay sa Jumaa, dahil Friday na, Jumaa na, Friday na, even na ikaw pumunta sa masjid para mag-Jumaa prayer, sapat na ito anila. Ngunit ayon sa ating mga scholars, nasabi din nila, na ang pagsasagawa ng gusul ay hindi manong oras ay hindi malinaw sa hadith na nabanggit maging sa banal na Quran. So anila Jumaa, malinaw, general ang salitang Jumaa ay tinatagubilin pagsasagawa ng gusul ng Jumaa, ibig sabihin ng Friday. Ito ay maaari mong gawin anila matapos ang salang duhur o kahit na Jumaa prayer na duhur, maaari mong gawin ito after asar or before asar because ang hadith walang tinukoy ito kung anong oras at general ito Jumaa, ibig sabihin Friday anila. So, ang dalawang ito ay ang katwiran nila, basta't pumasok ang Friday, maaari mong gawin. Even na ito ay sa paglubog ng araw dahil Friday na o kaya after duhur, Jumaa prayer, dahil asar hindi pa pumasok ang Maghrib, Friday pa rin. Sabi nila, ang hadith ay general. So, ang tamang opinion sa bagay na ito, ang pinaka-correct na opinion, majority scholars, ang pagsasagawa ng gusul ay before Jumaa prayer. Ito ang tinutukoy dito. Sapagkat tinutumbok sa hadith na ito ang pagsasagawa ng Jumaa prayer. Ang tinutukoy dito.
Sa hadith na ito, bagamat hindi nabanggit ay sa ating mga scholar, ang tinutumbok dito sa hadith na mga ito ay ang pagpunta natin pagjujumaa prayer sa masjid. So dito ay itinatagubilin na tayo ay magsagawa ng gusul. So ang pinaka the best time sa paggagawa ng gusul bago ka pumunta ng jumaa prayer. At sabi nila, at nagsisimula ang best time na ito pagkasikat ng araw. Pagkasikat ng araw, ibig sabihin, halimbawa, sabi nila ito ay may taas na 1 meter, pwede mo nang isagawa ang gusul ito ng pinaka the best time. Ngunit higit pang best time yaong bago ka pumunta ng masjid. Ibig sabihin, bago, ano bang oras ng umpisa ng Jumaa o khutbah, halimbawa 11 ka pupunta, magsagawa ka ng gusul before 11, then magpunta ka sa masjid. Ito ang pinakamainam na oras na isagawa mong gusul. Bakit anila? Sapagkat higit kang fresh, higit kang mabango, higit kang malinis, no? Kesa sa maaga kang na maggusul, maaaring ikaw ay pawisan, maaaring ikaw ay magkaroon ng amoy. So dito sabi na mas mainam ito sapagkat sa ganitong kakaunting makakalipas na minuto lamang ay mananatili ang iyong kabanguhan, ang iyong pagkasariwa. Kaya ito ang pinakamahigit na mainam na pagsasagawa ng gusulan nila. At ito ang pinaka most correct na opinion. So another katanungan, anila, kung ang junub ay isasagawa natin, kung ang gusul ay isasagawa natin for the sake of Friday, paano kung ikaw ay junub sa pagkikipagtalik? So paano mo gagawin ang junub? Ito ba ay sabay o dalawa o sabay lamang? So ano ng ating mga scholars dito? Maaari mong gawin, dito nagkahati ang ating mga imam, 4 na imam. So sabi nila, ang gusul ay maaari mong gawin na sabay according to your intention. Pag sabay mo sila sa pamamagitan ng isang gusul, dalawa ang iyong ginugusul, junub at jumaa prayer. So sabi naman ng ibang imam natin, rahimullah, na saan dapat dalawa ang gawin mo, ang para sa jumaa at para sa junub. See? Either na anong unahin mo. At ayon naman sa ating pangatlong opinion anila, ano man sa dalawang ito ang gawin mo, ay maaari mong gawin. Either na sa isang intention, pagsabayin mo ang dalawang junub, isang gusul lang, ibig sabihin, o paghiwalay mong gusul, ito ay maaaring pareho anila. So ito ang kasagutan anila. Ang pangatlong katanungan, kasama ba ang mga babae dito sa hadith na ito na tinutukoy na sila ay nasa tamang hidad? O hindi sila kasama? So, well, ang sagot dito, sila ay hindi mga kasama sa hadith na ito. Yan ang nagpapakita na kung saan pinapatukoy kasi ito, ang hadith na mga ito ay sa Jumaa prayer. So, dito ay hindi kasama ang mga babae na sa tamang hidad. Ang tinutukoy natin in general kanina, lahat na nasa wastong edad, ang ibig natin sabihin ay mga kalalakihan. Baga sa pelikula, ito ay mayroon lang siyang suspense. So sinuspense lang natin, ang tinukoy natin general kanina, lahat na nasa wastong edad ay wajib na magsagawa ng gusul. Now sinuspense natin yun. Akala natin babae lalaki. No, ang katotohanan ay hindi kasama dito ang mga kababayan. Allahu alam. Ang mga kababayan ay hindi kasama rito bagamat sila ay nasa tamang edad ay sa majority ng ating mga pukaha. So, ibig sabihin sila ay hindi kasakop. Ang tinutukoy dito na wajib sa kanila na sa tamang edad ay ang mga kalalakihang dadalo doon sa Jumaa prayer. See? Kung ikaw na babae ay nasa tahanan lamang, hindi na sa iyo kailangan pa ang pagsasagawa ng gusul. See? O ganun din, kung ang babae nila ay pupunta ng masjid, so kinakailangan sa ganito ay magsagawa siya ng gusul at ito ay mustahab o recommended sa kanya. Ngunit sa bagay na hindi siya gagamit ng mga lipstick, ng mga makeup, ng mga pabango, ng mga malilinaw na kasuotan, o nakalitaw ang aura, o nakapit ang kanyang kasuotan, ito ay hindi niya dapat gawin. Gawin niya dapat ang pagpunta niya sa masjid na may tamang pagsuot sa kanyang mga kasuotan sa kanyang pananamit. So ito ay dapat niyang gawin na rekomenda sa kanya kung siya pupunta ng masjid na dapat siyang magsagawa ng gusul. Well, kung hindi siya pupunta ng masjid, hindi na sa kanya kailangan pa ang magsagawa ng gusul. So sa hadith na ito bilang benepisyo, makikita natin ang kadakilaan ng araw ng Biyernes. See? Makikita natin dito ang kadakilaan ng araw ng Biyernes. Si pinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam na tayo ay magsagawa ng pagliligo. See? Tita mo, sa araw lamang ito na ipinag-utos ng Prophet sallallahu alaihi wasallam, pwede naman tayo magsala ng duhur, Huwebes, ng Miyerkules. Pero sa duhur na ito, sa time ng duhur na mayroong tayong ginagampanan na Jumaa, pagsasalo-salo, na gagawang khutbah ang imam. So nakikita natin ipinag-utos niya na tayo ay maligo. No? Pinakita niya ang kahalagaan ng paliligo sa araw ng Biyernes. So makikita niyo ang kadakilaan ng araw ng Biyernes. So dito rin makikita niyo, ang Friday is siyang pinaka-the best na araw.
Siya ang pinaka-the best na Friday. Ang Friday na ito, ang pinaka-the best na araw para sa Allah subhanahu wa ta'ala na sinabi ng Prophet sallallahu alaihi wasallam. Sa araw din ito, nalinig ka si Adam alaihi salam, pinapasok sa paraiso, pinalabas sa paraiso. Sa araw din ito, magaganap ang araw ng pag-uukom. Ito araw ng Biyernes, ngunit hindi natin alam kung ano itong year. Sa araw din ito, mayroong mga dua na tinutugon ng Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming virtue sa araw na ito ang gagawin mo. Sa araw ng Biyernes na tanging sa Friday lamang na maaaring itong gawin o tugunin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Makikita mo ang kadakilaang araw ng Friday. So ito ang araw na pinagtitipon-tipunan ng kamusliman kung saan ito ang pinakadakilang araw sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala. So lumilitaw sa hadith na ito ay rekomendado lamang ang pagsasagawa ng gusul at hindi ito wajib. So malinaw sa sinabi ni Aisha radhiyallahu anha na kung saan ang Prophet sallallahu alaihi wasallam nagsasagawa siya ng gusul sa 4 na bagay, siya ay junub, okay. Pero pagpunta sa pagjumaa, ito ay rekomenda. Sa hijama at saka sa pagsagawa ng gusul ng patay, ito ay sinasabing rekomenda rin. Ang iba naman ay sinasabing ito ay muba, allowable. At sabi ng iba naman sinasabi ito ay mustahab. So ibig sabihin, hindi obligado ang magsagawa ng gusul sa araw ng pagpunta ng Jumaa prayer, o kaya naman tayo naghijama, o kaya naman tayo naglinis ng patay. Ito ay mga rekomendasyon lamang. At ganun din ay hindi rin obligado. Ang pinakamalakas na opinion kapag isang tao nag-embrace sa Islam ay hindi itinatagubilin na siya ay obligaduin mo na magsagawa ng gusul. Ngunit ito ay sinasabi ng iba na muba, allowable. Wala kang pananagutan, wala kang kasalanan o reward kung gagawin mo ito sapagkat hindi ito bida at hindi ito itinatagubilin. Ngunit kung gagawin mo, ito ay allowable ayon sa ating mga majority scholars. So hanggang sa muli, wa akhir dawn alhamdulillah rabbil alamin wa salatu wa salam ala rasulillah subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.